Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. So, mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong daigdig. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. Lalong-lalo na sa aming pinsan na sumusubaybay ngayon, no? Walang iba ang aming pinsan, Tony Salvador. No? Pagpalang oras dyan, pinsan. So, bago po ako magpatuloy, so nais ko munang magbigay-pugay at humingi ng gabay ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. So, mapagpalang oras po, mahal na hari, at ganun din po sa lubos po naming paggalang at pasasalamat sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po na siya po ang aming President ng The Kingdom of God. So, mapagpalang oras po, mahal na prinsipe, at ganun din po sa inyo pong kapatid, walang iba, Haring Adolfo Bidad Reyambunansa, na siya po ang ating President ng PDDMC, na siyang Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras po, hari, hanggang sa ating 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na syudad, doon po sa Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. No? At ganun din po sa lahat ng 12 apostoles o 12 tribes hanggang sa 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12. Na kinabibilangan po ng aming regional director dito sa Region 2. Walang iba po. Ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom, at kanilang anak, no? Ang kanila pong prinsesa. So, pagpalang oras dyan, hari at reyna. At ganun din sa inyong prinsesa. Hanggang sa lahat ng mga 70 prophets o provincial leaders sa loob ng kaharian ng Diyos, na kinabibilangan po ng ating mga kapatid na destino po dyan sa Biskaya. Walang iba, ang una, ang ating kapatid, Reyna Shirley del Rosario. At ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. Sila po ay mag-ina. At ang ating kapatid, Reyna Wilma Mercado, sapagkat hinati po sa tatlo ang Biskaya. So, pagpalang oras, mga hari at reyna. At ganun din sa Isabela. Unang-una ang ating kapatid, Haring Roger Pagumpana, Haring Ruel Agustin, Haring Ilino Darakan, Haring Edelberto Lacerona, at Haring Oliver Resurrection. Mapagpalang oras dyan, mga hari. At ganun din sa Cagayan, walang iba kundi si Haring Gilbert Gaa at Prinsipe G.B. Sales. Sila po yung destino po dyan sa Cagayan, no? Bilang mga provincial leaders sa kaharian ng Diyos. Hanggang sa ating kapatid dyan sa Aurora Province na nadestino po dyan ang proseso family. So, pagpalang oras dyan, hari. Hanggang sa lahat ng mga municipal leaders sa loob po ng kaharian ng Diyos, lalong-lalo na dito po sa akin pong nasasakupan, no? Dito sa province of Quirino. Na unang-una ang ating kapatid
na nasa ibang bansa pa. Ang aking kapatid, Prinsesa Claribel Baltasar. Nandun po sa bansang Kuwait. At ganun din sa ating kapatid, Reyna Glyceline Rambak. At ang ating Reyna Erlisa Baltasar na nandun po sa ibang bansa. No? At ganun din po kay Haring Raul Digao, no? Destino sa Nagtipunan. At ang aking ina na destino po dito sa bayan ng Madela, walang iba, ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. At ganun din sa ating kapatid dyan sa Saguday. Walang iba kundi si Haring Redentor Domingo. Ganun na rin po sa kanyang mga kasamahan na mga barangay leaders. No? Unang-una, si Haring Roger. No? Roger, yung barangay leaders niya. No? At si Haring Romel Tadja, at Reyna Gloria de Leon, at Reyna Marites Saldivar. Pagpalang oras dyan, mga hari at mga reyna. Dahil sa inyong walang tigil na pagsubaybay dito sa loob ng kaharian ng Diyos. So sa lahat ng mga barangay leaders, down to Purok, sa buong puwersa ng The Kingdom of God. No? So muli, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est. Na walang iba na katuruan na dala ng Diyos ay tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ito po ay non-religion, no? Non-sectarian, non-political, non-racial, non-prophet. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito po ay gobyerno ng Diyos or kapangyarihan. No? Yan ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Sapagkat kung isipin po natin sa istorya ng Diyos na mula pa nang itatag ang sanglibutan ay nagplano na ang Diyos. Unang-una ay talagang hinanda na ang kanyang kaharian. No? Para ipamana po ito. Yan po kasi yung plano ng Diyos. Kung ating basahin, ayon sa banal na kasulatan sa Mateo 25:34. Pakibasa rin. So ganito po ang sinasabi. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat nang itatag ang sanglibutan. Tignan ninyo mga kapatid, yan ay plano ng Diyos. No? Buhat pa nang itatag ang sanglibutan ay may plano na ang Diyos. So sa plano ng Diyos na magtatag o magpamana ng kanyang kaharian, lumikha siya sa daigdig. Diba? Sapagkat ang daigdig natin noon ay wala pang laman. Puro tubig pa lang. Kaya nilalang niya lahat ng ating nakikita sa daigdig hanggang nilalang niya ang tao. Para merong dadalhin ang Diyos sa kanyang kaharian na kanyang pamamanahan. Plano pa yan nang itatag ang sanglibutan. Subalit, sino yung pinangakuhan? Yung lang mga nasa kanan. Yun yung plano ng Diyos sa daigdig. Kaya ang kaharian nga ay hindi yung kung saan po natin nasasabi kung nasaan ang kaharian, sapagkat pag marinig mo, kung magtanong ka, nasaan nga ba yung kaharian ng Diyos, walang ibang turo, kundi doon sa taas. Diba? Doon sa taas. Yung iba naman, nasa loob ng puso. Yung iba, nasa ilalim pa ng lupa. Ngunit, paano natin patunayan mga yan? Kung ang kaharian ay nandun sa taas, mga kapatid,
No? Paano natin malaman na nandun sa taas ang kaharian ng Diyos? Meron na bang nakapagpatunay niyan? Sino ba yung kauna-unahang nakaakyat doon sa buwan? Mataas na yan. Mula dito sa lupa, mula doon sa buwan. Ha? Ilang milyong kilometers na yan, mga kapatid. Kaya nga, wala pang mga nagpatunay na ang kaharian ng Diyos ay nandun sa taas. Eh ano naman kaya yung sasakyan natin papunta doon kung nandun nga ang kaharian ng Diyos? Yung unang tao nga na nakaakyat doon sa taas, hindi pa nga nasabi na nandun ang kaharian ng Diyos. Yung mga scientists, no? Si Neil Armstrong, isang scientist yan na nakarating na doon sa buwan. Eh, hindi man lang naibalita na nandun ang kaharian ng Diyos, hindi lalong-lalo na. Yung kaharian ng Diyos ay nandito sa loob ng puso. No? Paano natin yan patunayan? Sapagkat sinabi ng Diyos kung ano yung ilalagay sa loob ng puso. Diba? Ano kaya yung ilalagay ng Diyos sa loob ng puso ng tao? Ayon sa banal na kasulatan, basahin po natin sa Hebreo 10:16. Anong sinabi diyan na rin? Yes, 16. Oh. Ganito po ang sinasabi. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Yan. At isusulit ko rin naman ang sa kanilang pag-iisip. Yan. Ano yung lalagay sa puso at sa kanilang pag-iisip? No? Sinabi ng Diyos, na ito ang tipang gagawin ko. No? Diba? Gumawa ang Diyos ng tipan para may mailagay sa kanilang puso at sa mga isip. Ano yun? Yung kaharian? Hindi. Kundi yung mga kautusan. Oh. Hindi napakaliwanag. Kaya hindi. Basta tayo magturo ng kaharian ay ng Diyos, ay nandun sa taas. E paano yan? Ang daigdig natin umiikot. Diba? Sa loob ng 24 oras, umiikot ang ating daigdig pabalik din sa dati niyang pinagsimulat. Tuloy na naman ang ikot. Halimbawa, nagturo ka. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay nandun sa taas. E umiikot ang daigdig natin. Akala mo, dun sa taas ang tinuro mo, doon pala. Oh. Di, wala na. Kaya nga, marami ang nangangaral, mga kapatid, tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit gaano katotoo yung mga bagay na gustong maganap na plano ng Diyos. No? Diba? Kasi, linihim man ng Diyos yung mga programa niya tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kung saan baga ilalagay ng Diyos ang kanyang kaharian. Kasi plano pa yung itatag ang sanglibutan, di ba? Maghanda ng Diyos ng kanyang ipamamana. Ngunit saan niya ito ilalagay? No? Kaya kung istoryahin po natin yung plano ng Diyos sa daigdig, ay meron talagang ginamit ang Diyos ng mga kaharian. No? Bilang kaharian na ginamit ng Diyos, plano pa rin yan ng Diyos. No? Kung sino-sino pa rin yung ginamit na katawan na siyang naghari. At anong bansa rin yung kanilang pinagharian. Eh, bansa pala. Bansa pala yung plano ng Diyos na kung saan maglagay ang Diyos ng kaharian at
siyang maghahari. Plano niya sa daigdig. Kung balikan natin sa panahon na pinili ng Diyos, una ay si King Saul. Ito, si King Saul, pinili yan ng Diyos. Ang tanong, saan yan naghari? Ha? Kasi kaharian Pinili ng Diyos si King Saul na naging hari doon sa bansang Israel. Doon pala sa Israel, naghari si King Saul. At naghari ito sa loob ng ilang taon? 40 years. 40 years siyang naghari. Hanggang ang kaharian ay naibigay kay King David. Yan. Na naghari pa rin doon sa bansang Israel. Sa loob pa rin ito ng 40 years. Plano pa rin yan ng Diyos. Pagkatapos ni King David na naghari doon sa Israel, sino? Yung pangatlo. Yung kanyang anak, na si King Solomon. Yan, si King Solomon. Na siya pa ring hari sa bansang Israel. Yan. Sa loob pa rin ito ng 40 years. Yan. Tagpo 40 years sila na naghari sa bansang Israel. Plano ng Diyos. Para malaman natin yung istorya ng Diyos sa daigdig, sapagkat sinabi nga ng Diyos, mga kapatid, na maghanda, di ba? Ng kaharian na kanyang ipamamana. Pero doon sa kanyang mga nasa kanan. So, nung natapos, si King Solomon na naghari sa Israel, sa loob ng 40 years, natapos sa negative 997 BC. Ang tanong, tuloy na naman ba yung plano ng Diyos sa daigdig? Tuloy, para yung programa ng Diyos ay tuloy-tuloy. Yung plano ng Diyos sa daigdig. Hindi mawawala yung plano ng Diyos sa daigdig tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon, gumamit uli ang Diyos ng kaharian. Ngunit, ginawa itong kaharian sa buong daigdig. Ano yung unang ginamit ng Diyos? Na maging kaharian sa buong daigdig. Walang iba kundi ang bansang Babylon. Ito ang ginamit ng Diyos, bansang Babylon. Sa paghahari ni King Nabucodonosor or Nabucodonosor noong 606 BC. Naging kaharian sa daigdig ang bansang Babylon. Bansang Babylon noong 606 BC. Ngunit dahil sa kasalanan na nagawa ng hari sa daigdig. Kasi babagsik man ito si King Nabucodonosor, pinarusahan ng Diyos. Imbis na 70 years na maghari ito sa daigdig, pinaiksi ng Diyos. Pinaiksi dahil sa mga lamang maliligtas. Yung mga banal ba, mga kapatid. Kaya nung natapos naghari si King Nabucodonosor na siyang hari sa daigdig at ang bansang Babylon na siyang kaharian sa daigdig, ang sumunod, mga kapatid, ang una, itong bansang Babylon. Pangalawa, itong bansang Medo-Persia. Medo-Persia. Sa paghahari naman ito ni Ciro Dario or Cyrus the Great sa buong daigdig. Kaya naging tanyag ang bansang Medo-Persia na kaharian sa buong daigdig. Na naghari naman ito sa loob ng 207 years. Ang tagal.
plano ng Diyos, mga kapatid. Para alam natin, yung plano ng Diyos sa daigdig na siya'y naghanda. Hinanda niya ang kaharian ng Diyos na kanyang ipamamana. Kaya nga sa pagkatapos ni King Cyrus the Great na hari sa daigdig, na siyang bansang Medo-Persia, pangatlong kaharian sa daigdig ay ang bansang Greece. Sa paghahari ni Alexander the Great or Alejandro Magno ng Gresya, naging tanyag pa rin na kaharian sa daigdig. Siya yung pangatlong kaharian sa daigdig. At naghari ang bansang Greece sa loob ng 163 years. 163 years. Pagkatapos, ang pangatlong kaharian, ang pang-apat naman, ay ang bansang Rome o Roma. Sa paghahari ng mga Cesar. Yan. Mga kapatid, sa paghahari ng mga Cesar. Ang bansang Roma ay naging kaharian sa buong daigdig. At tumagal ang paghahari ng bansang Roma sa pamamagitan ng mga Cesars sa loob ng 644 years. Mas matagal na naman. Ngunit natapos ito sa taong 476 AD, after death or Annum Domini. Ibig sabihin, wala nang kaharian sa daigdig. Apat na bansa ang ginamit ng Diyos na naging kaharian sa daigdig. Kasi ang plano ng Diyos na kung bakit magtayo o naghanda ng kaharian buhat pa ng itatag ang sanglibutan upang ipamana. Ngunit wala nang kaharian sa daigdig kako. Ngayon, ano na naman yung plano ng Diyos? Sapagkat hindi man mawawala yung plano ng Diyos sa daigdig. Kaya nangako ang Diyos ayon sa Daniel 2:44. Kasi wala nang kaharian sa daigdig sa taong 476 AD. Hanggang ngayon. Maski mag-research tayo, may kaharian pa ba sa daigdig? Wala na. May kaharian nga sa ibang bansa, ngunit doon lang sa kanilang bansa. Ang plano ng Diyos, kaharian sa daigdig. Ngunit sino ang magtatayo? Pakibasa hari sa Daniel 2:44. So, ganito po ang sinasabi. At sa mga kaarawan ng maharing yaong ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man ay niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito. Wala na. At yaoy lalagi magpakailanman. Yan ang pangako ng Diyos kasi nga wala nang kaharian sa daigdig. Sapagkat tinapos pa rin ng Diyos itong lahat ng kaharian ito. Diba? Wala na. Natapos sa taong 476 AD. Ngunit ang Diyos sa kanyang pangako ay magtatayo ng isang kaharian sa langit na kailanman ay hindi na magigiba. Ito na, mga kapatid, yung plano talaga ng Diyos na wala ng pagkawasak magpakailanman. Hindi na kayang gibayin ni numan. Bakit? Ang Diyos na
ang siyang magkahari sa itatayo niyang kaharian ng Diyos. Kung sino man magiba sa kaharian ng Diyos, na siyang itatayo ngayon ng Diyos, ay gigibahin ito ng Diyos. Sapagkat Diyos lang ang siyang makagawa lahat ng bagay sa daigdig. Ngunit, ang tanong mga kapatid, saan muli itatayo ang kaharian ng Diyos na pinangako ng Diyos na kailanman ay hindi na magigiba? No? Kailangan maganap yung mga nakahula sa banal na kasulatan, sapagkat mayroon pang hinula ng Diyos na talagang may panglimang kaharian sa daigdig. Ngunit sino yung susuguhin? Kasi pipili ang Diyos. No? Kung sino ang magdala sa kaharian ng Diyos na pangako ng Diyos. Sino yung susuguhin? Walang iba mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang sinugo ng Diyos. Siya ang sinugo ng Diyos. Pinili o pinahiran ng langis sapagkat nasa Kanya yung Ama o ang Diyos pumasok sa Kanyang laman, sa Kanyang katawan para maidala ang kaharian ng Diyos. Dahil sa sinugo ang ating Panginoong Hesus, saan niya ito ipinangaral? Sapagkat sinabi nga ng Diyos, o ang ating Panginoong Hesus, na dapat namang ipangaral ko sa inyo ang mabubuting balita. Saan? Sa mga nayon. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Isipin natin, mga kapatid, nung nangaral ang ating Panginoong Hesus, saan nangaral? Doon sa mga bayan at mga nayon. Ipinangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito, sabi nga ng ating Panginoong Hesus, ay sinugo ako. Mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Pinili o sinugo ng Diyos na siyang magtatayo sa panglimang kaharian sa daigdig. Sapagkat wala na dito sa apat na ginamit ng Diyos na naging kaharian sa daigdig. Kaya sa panahon ng ating Panginoong Hesus, nang siya'y nangaral ng mabubuting balita, ang tanong saan? Saan nangaral ang ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, alalahanin natin ng ating Panginoong Hesukristo ay doon nangaral sa bansang Israel. Yan. Doon sa Israel. Ang tanong, nasaan yung Israel? Mga kapatid, nandun ba sa taas? Wala doon. Nandito lang sa daigdig natin yung Israel, sapagkat bansa man ito, mga kapatid. Doon dinala ng ating Panginoong Hesus ang mabubuting balita doon sa bansang Israel. Ipinangaral ito, yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos, nandun din ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Diba? Bakit? Kako. Nandun din ang buhay na walang hanggan. Kasi nga, nasa Kanya yung mabubuting balita. Kung sino man ang makasunod.
o nakikinig sa tinig ng Diyos ay hindi man mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Bakit? Sino ba ang ating Panginoong Hesus? Ito yung bugtong na anak ng Diyos na sinugo. Ayon sa Juan, no? John 3:16. Sinugo ng Ama. No? Anong sabi ng Diyos? Pakibasa, hari. So, ganito po ang sinabi. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, tignan ninyo. Ang buti-buti ng dala ng Diyos, mabubuting balita. Di ba? Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Di ba? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ano ang sabi ng tao? Nung siya'y nangaral ng buhay na walang hanggan sa loob ng kaharian ng Diyos. Anong sabi ng mga tao? Ang mga Hudyo. Anong sabi sa kanya? Ayon sa 1:8:52. Anong sinabi sa kanya? So, ganito po ang sinabi. Sabi ng mga Hudyo sa kanya, Anong sabi ng mga Hudyo? ngayon nalalaman namin meron kang demonyo. Nako. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinabi mo, kung ang sinuman ay tutupad sa aking salita, ay hindi niya matititikman, magpakailanman ang kamatayan. Tignan ninyo. Pero anong ginawa sa kanya? Nalalaman naming meron kang demonyo. Hindi kaya masakit. Halimbawa na lang, ikaw ang pagsalitaan na ikaw ay may demonyo. Hindi kaya masakit yung salita na ganyan. Hindi lalong-lalo na pagsalitahan ng tao ang Diyos na mayroon siyang demonyo. Sana naman ay matakot ang tao sa Diyos. Sa programa ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos, talagang binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. No? Para ipangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit anong ginawa? Ginawa siyang mayroong demonyo. Bakit? Akala nila sila na ang tama doon sa Israel. Diba? Hindi na nila pinansin ng Diyos. Ano ba yung titulo ng ating Panginoong Hesus? Ano yung mga titulo niya? Bilang pastor, bilang pare, bilang Diyos. Higit sa lahat, bilang hari. Yan ang katayuan ng Diyos, mga kapatid. Ngunit ang tanong, nasubukan ba ng ating Panginoong Hesus naging hari sa bansang Israel? Ang tanong, nasubukan ba? Hindi nasubukan, mga kapatid. Hindi niya naranasan umupo maski isang oras man bilang hari sa bansang Israel. Bakit? Kasi hindi siya pinaniwalaan. Hindi siya tinanggap, mga kapatid. Kaya ano ang sinabi ng Diyos sa mga tao doon sa Israel? Mga kapatid, sapagkat hindi man siya pinaniwalaan. Anong sinabi ng Diyos? Ayon sa Isaiah 1:4. Doon sa bansang Israel, ano yung sinabi ng Diyos? So, ganito po ang sinasabi. Bansang salarin, bayan na papasan ng kasamaan,
lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuhan. Pinabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nila ang banal na Israel. Sila ay nagpalayo na nagsiurong. Tignan ninyo. Ano yung bansang salari na yan? Itong bansang Israel. Bakit? Mga kapatid, sinabi ng Diyos, kasi nga hindi tinanggap. Ha? Ikaw ba naman yung isang bansa na yan? Ha? Ano na lang ang palaging ginagawa? Ha? Puro na lang mga ginagawa nila masama. Diba? Puro masama talaga yung ginagawa. Kaya sinabi ng Diyos, hinamak nila ang banal na Israel. Sila'y napalayo at nagsiurong. Ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin yung Diyos sa Israel. Sino? Si Panginoong Hesus. Kaya ako, hindi nasubukan ng ating Panginoong Hesus na umupo bilang hari sa bansang Israel. Na doon sana itayo ang panglimang kaharian sa daigdig. So dahil sa hindi pagtanggap ng Diyos sa bansang Israel, anong sinabi ng Diyos? Dahil inayawan. Anong sinabi ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, Matthew 21:43? Sinabi ng Diyos, sapagkat hindi man tinanggap. Anong sinabi? Kaya nga't aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Anong bansa yan? No? Ang Israel sana, ang bansang Israel sana, ang panglimang kaharian sa daigdig. Ngunit inayawan, inalis ng Diyos. Saan dinala? Doon sa isang bansa na magkakabunga. Walang address. Yan na. Walang address na tinuro ng Diyos. Kasi kung linagyan ng address ito, edi, maghanap pa ba tayo? Mga kapatid, sapagkat nag-utos ang Diyos na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yun ang una. Na pinapahanap ng Diyos. Kung binigyan ito lang address sa dinami-dami ng bansa sa daigdig, palagay natin 300 nation of the world. Kung sinulat doon sa banal na kasulatan na Pilipinas agad, hindi na tayo maghahanap, di ba? Hindi na rin sana sinulat na hanapin ang kaharian ng Diyos. Ngunit, dahil sa hindi pagbigay ng Diyos ng kanyang address, nag-utos ang Diyos na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ang tanong, saan natin hahanapin? Kako nga, walang address. Kaya nga, ito yung aming pinapatunayan, mga kapatid. No? Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat wala ng kaharian sa daigdig. At kung saan itatayo ng Diyos ang panglimang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Sapagkat sa Israel sana, ngunit inalis ng Diyos, ibinigay ito sa isang bansa na magkakabunga. Anong bansa talaga? Himay-himayin natin para lubos po nating maunawahan at maintindihan kung anong bansa talaga yung mapalad na pagbibigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Nakako sa dinami-dami ng kaharian sa daigdig, walang address ang tinukoy ng Diyos. Ngunit, dahil sa kautusan ng Diyos na hanapin natin ang kanyang kaharian, ay nagbigay pa rin ang Diyos ng direksyon. No? Kung paano natin mahanapan ang kaharian ng Diyos. Nakako maski walang address, kung may direksyon, mahanapan natin ang kaharian ng Diyos.
Anong direksyon yan? Di basahin natin sa banal na kasulatan. Ha? Ayon sa Isaiah 24:15, pakibasa hari. Kung nasaan na ang kaharian ng Diyos. Na walang address, ngunit may direksyon, ayon din sa banal na kasulatan, Isaiah 24:15. Anong sinasabi? So, ganito po ang sinasabi. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yan. Yan yung sinabi ng Diyos. Maski walang address kako, ngunit may direksyon. At mayroon ng location. Huh? Bakit? Anong sinabi ng Diyos? Kaya nga't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan. Ha? Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Diyos ng Israel. Huh? Saan? Luwalhatiin. Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Bakit? Nagpapaluwalhati ang Diyos doon sa malayong silangan. Kasi hindi man lang ang kaharian ang inalis ng Diyos doon, pati ang Diyos din ay umalis sa bansang Israel. Paano umalis? Ha? Sinabi ng Diyos ayon sa 2 Chronicles 15:3. No? Wala na ang Diyos na tunay sa bansang Israel. Mga kapatid, umalis na. Hindi man pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Kaya ang Diyos wala na rin yung tunay na Diyos sa Israel ayon sa 2 Chronicles 15:3. Pakibasa hari. Ganito po ang sinabi. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay. Tunay. At walang tagapagturong saserdote. Wala na rin saserdote. At walang kautusan. Wala na rin kautusan. Nasaan na? Oh. Wala na ang Diyos doon. Pati ang kaharian. Paano ngayon? Kumusta na ang Israel? Di wala nang kautusan. Diba? Dinala lahat ng Diyos. Saan? Sa isang bansa na magkakabunga kung saan siya nagpapaluwalhati. Oh. Kaya nga nag-utos pa rin ang Diyos na sabi ng Diyos, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Isa natin hanapin ng Diyos. Oh. Doon pa rin sa isang bansa, ngunit kautos-utosan ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Maski walang address, may direction, at mayroon ng location. Anong location? Sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Mag-research tayo kung ano ang nandun sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, na siyang nagpapaluwalhati ang Diyos. Huh? Research natin kung ano ang nandun sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Kompleto tayo ngayon. May world map. Meron pa tayong cellphone. No? Mga kagamitan na gadget. Pwede nating i-search dyan sa cellphone kung ano ang nandun sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang nandoon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, na ang hula ay linuwalhati ang Diyos ng Israel. Anong bansa yan ang makikita sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat? Una, ang bansang Japan. Ito ang nandun sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. No? Pangalawa, ang bansang Indonesia. No? Indonesia. Yan. Pangatlo, ang bansang Malaysia. Yan. Malaysia. Ano yung pang-apat? Walang iba mga kapatid na pang-apat ang bansa nating Pilipinas.
Maski i-search natin. Yan ang makikita doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngunit ano yung hula ng Diyos? Sapagkat ang kaharian inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Walang address, ngunit may location. Ano yung hula ng Diyos sa kanyang location? Luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan. May 4 na bansa: Japan, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Ang tanong, mga kapatid, ayon sa hinula ng Diyos. Ang bansang Japan ba ay linalhati nila ang Diyos ng Israel sa pangalang Jesus? Yan ang tanong. Kung linalhati nila. Hindi, mga kapatid. Bakit? Ang bansang Japan ay siyang Buddhism. Ang kanilang sinasamba ay ang Buddha. Kaya hindi umakma doon sa hula ng Diyos. Ang Japan ay hindi nakaakma. Sapagkat ang hula ng Diyos, luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Hindi man lunalhati, kaya hindi nakaakma doon. Sapagkat ang kaharian, hinalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, sa pangalawang bansa ang tanong, mga kapatid. Ang bansang Indonesia ba ay lunalhati ang Diyos ng Israel? Hindi pa rin. Bakit? Ang Indonesia ay Indonisem or Indo. Hindi ang ating Panginoong Hesus ang lunalhati sapagkat sila ay mga Indonisem. Indo, mga kapatid. Pangatlong bansa, ang bansang Malaysia. Ang tanong, lunalhati ba ang Diyos ng Israel? Hindi pa rin. Bakit? Pangatawisem. Iba yung sinasambahan nila. Kaya hindi umakma ayon sa hula ng Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Walang address, ngunit may location. Malayong silangan, mga pulo ng dagat. May 4 na bansa kung saan nakaakma ang hula ng Diyos. Nandun ang kaharian ng Diyos. Ang tanong, ang pang-4 na bansa kaya? Bansang Pilipinas. Mga kapatid, ang tanong, lunalhati ba nila? Lunalhati ba ang bansang Pilipinas ang Diyos ng Israel? Mag-research kayo. Mula apari hanggang hulo, walang ibang bukang bibig na pangalan ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Mula apari hanggang hulo, pangalan pa rin ng ating Panginoong Hesus ang naluluwalhati. Saan? Dito sa bansang Pilipinas. Ang tanong, akma ba sa hinula ng Diyos? Doon sa malayong silangan na luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Sino yung Diyos sa Israel? Si Panginoong Jesus. Akmang-akma, mga kapatid. Ang bansang Pilipinas ang siyang nakakuha doon sa hula ng Diyos. Kung saan naluluwalhati ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na Diyos ng Israel. Mga kapatid, bansang Pilipinas lang yung mapalad na talagang pagbibigyan ng Diyos ng kanyang kaharian o pagtatayuhan ng Diyos ng kanyang kaharian sapagkat hindi nga tinanggap sa bansang Israel. Pagkus inalis ng Diyos ang kanyang kaharian, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ang tanong, anong bansa ang pinili ng Diyos? Hindi ako mahiya na sabihin, walang iba bansang
Pilipinas. Kaya magpakasaya tayo na kahit walang address, ngunit may location. Bansang Pilipinas na, mga kapatid. Ngunit gaano katuto na bansang Pilipinas talaga ang siyang kaharian ng Diyos. Ngayon, sinabi ng Diyos, sapagkat nalaman na natin na bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos, ano yung utos ng Diyos? Ayon sa Matthew 24:14. Nalaman na natin na ang kaharian ng Diyos ay bansang Pilipinas. Anong sinabi ng Diyos ngayon? Sa Matthew 24:14. Ibasa rin. Anong sinabi ng Diyos? So, ganito po ang sinabi. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. Yan. Sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan. So, nalaman na natin na bansang Pilipinas nga ang kaharian ng Diyos. Ngunit, ano yung utos ng Diyos? Ipangangaral ang kaharian ng Diyos sa buong sanglibutan. Sa daigdig na yan, mga kapatid. At bigyan ito ng pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. Hindi lang Pilipinas, daigdig pa rin. Nang sa gayon ay darating na ang wakas. Ano yung wawakasin ng Diyos? Baka na naman sabihin natin daigdig. Hindi, mga kapatid. Una dyan yung maling akala ba? Yan ang una. Kasi maraming mga ngaral talaga sa daigdig. Ngunit, ano yung aral ng Diyos? Tungkol lamang ito sa kaharian ng Diyos. Ngayon, gaano katotoo na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos? Yan. Ngayon mga kapatid, aming patutunayan sa inyo. Sapagkat sinabi nga ng Diyos na bigyan natin ito ng patutuo. So, ibig sabihin, mayroong ibinigay po ng aming mahal na dakilang guro bilang mga patutuo na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya tatalakayin ko ngayon sa inyo mga kapatid ang pangpitong patutuo kung gaano katotoo na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 17:10. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinabi. At sila'y 7 hari. Yan. Ang 5 ay nangabuwal. Yan. Ang isa ay narito. At ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sangdaling panahon. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. Na sinabi doon, sila ang mga 7 hari. So, sino-sino yung 7 hari na tinukoy ng Diyos sa banal na kasulatan? Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos ay kinuha ni Kristo sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Kako, gaano katotoo na bansang Pilipinas? Yan ang ating patutunayan ayon sa hinula ng Diyos. Na itong 7 hari na ginamit ng Diyos ay talinhagang salita. Kung paano natin ito kalagin. Kasi nga talinhaga siya. Sila yung mga 7 hari. Ang 5 sa kanila'y
nangabuwal na or wala na. Yan. Or wala na. Or tapos na yung 5, mga kapatid. Ngunit sino-sino mga kapatid, yung 7 hari at ang 5 sa kanila ay wala na or nangabuwal na. Ayon sa pahayag ng ating kapatid kanina, itong 7 hari na ginamit ng Diyos, sila yung mga 7 ulo. Yan ang mga 7 ulo. No? Na sila yung mga pangulo. Na sila ang mga 7 elected president. Yan. Sila yan, mga kapatid. No? Ngunit ayon sa sinabi ng Diyos sa kanyang talinhagang salita, na sila ang mga 7 hari, ang 5 sa kanila ay nangabuwal na, at ang isa ay narito na, at ang isa ay hindi pa dumarating. Diba? Sino-sino yon? Walang iba, kundi ang una ay si Manuel Quezon. No? Pangalawa, si Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-4, Ramon Magsaysay. At ang pang-5 na sinabi ng Diyos na wala na ay hanggang kay Carlos Garcia. At ang isa ay narito na. Sino yon, mga kapatid? Sino yung narito na sinabi ng Diyos? Walang iba kundi si Diosdado Macapagal. Yan yung pang-6 na. Kasi 7 hari yung hinula ng Diyos. Siya na rin yung pang-6. Na sila pala yung mga pangulo dito sa bansang Pilipinas. Kasi pinapatunayan natin kung gaano katotoo na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kailangan akma ito sa talinhagang salita ng Diyos. Sapagkat nandoon yung kaharian ng Diyos, ito yung palatandaan ang ibig sabihin, mga kapatid. Ngayon, yung narito na, at ang wala pa na hindi pa dumarating, ay siya yung pang-7, na siya rin ang ikawalo. At ang ikawalo ay isa sa mga 7. Yan ang ating kalagin, mga kapatid, kung gaano katotoo na akma ang hula ng Diyos sa kaganapan dito sa bansang Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas, dito may tatayo ang kaharian ng Diyos. Ngayon, yung pang-6 na narito na ay si Diosdado Macapagal, na siyang pangulo sa Concon Delegate. Siya ang kauna-unahang pangulo sa Concon Delegate. At naging pangulo pa o president dito sa bansa nating Pilipinas. Pangulo na ng Concon Delegate, pangulo pa sa bansa nating Pilipinas. Sino? Si Diosdado Macapagal. Para maganap yung hindi pa dumarating, ngunit sa pagdating niya, kailangan magtuloy ng kunting panahon na yung pang-7 ay siya rin yung pang-8. Kaya nga, mga kapatid, nung matapos na ang termino ng ating dating Pangulong Diosdado Macapagal, yung hindi pa dumarating ay dumating na. Sino?
yung pangpito, na dumating na. Walang iba kundi ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Narito na. Ibig sabihin, siya na yung kasalukuyan na siyang naging Pangulo sa bansa nating Pilipinas. Pangulo siya sa bansa nating Pilipinas. Yan. Pangulo na siya or presidente. At yung Concon delegate na hawak ng ating dating Pangulong Diosdado Macapagal ay naibigay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos na siya ring naging Concon delegate. Sino ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos? Presidente na ng Pilipinas, siya pa ang Concon delegate. Nang ibig sabihin, Constitutional Convention delegate. Yan mga kapatid. Ngunit, kailangan maganap yung hinula ng Diyos na yung pangpito ay siya rin yung pangwalo na siyang magtuloy ng konting panahon. Kailangan maganap. So, paano natin mapatunayan? Na yung hinula ng Diyos ay magaganap dito sa mga umupo bilang Pangulo sa bansang Pilipinas. Para mapatunayan na ang kaharian ng Diyos na kinuha sa bansang Israel ay ibinigay na dito sa isang bansa na nagkakabunga, bansang Pilipinas pa rin. Kailangan natin kalagin, mga kapatid, para maganap yung kunting panahon na pagtuloy ng ating dating Ferdinand Marcos, gumawa ito ng batas. Ano yung ginawa niyang batas? Itong tinawag na referendum. Ginawa niya ang referendum. Nagpaboto siya ng yes or no. Ito yung pinabotohan niya. Sapagkat ang referendum, ibig sabihin, siya ay magtuloy ng kunting panahon. Patuloy pa rin siya. Noong nagbutuhan na ang mga tao, nanalo ang yes. Nanalo ang yes. Para maganap yung hinula ng Diyos na magtuloy ng konting panahon. Ngunit di alam ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ito ang magdadala ng kapahamakan. Maraming tao ang napahamak. Bakit? Mga kapatid, sa pagtuloy niya ng konting panahon, sapagkat ang tagal ng referendum ay tumagal sa ilang buwan? Ilang buwan? 9 months and yan, ang tagal ng referendum ay 9 months and 10 days. Yan ang tagal ng referendum. Kaya napahamak ang mga tao. Hindi ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos ang napahamak, kundi ang mga tao. Bakit? Nagkaroon ng people power. Diba? Para maganap yung pagtuloy ng kunting panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, tumagal ng 9 months and 10 days. Kunting panahon. Sinabi ng Diyos na yung pangwalo ay isa sa mga 7. Sino? Ang ating dating Ferdinand Marcos, nung matapos na siya bilang Pangulo, ginawa niyang referendum. Mga kapatid, nagpaboto siya ng yes or no. Kaya ang katayuhan ng ating dating Ferdinand Marcos na Pangulo sa bansang Pilipinas
Siya ang kauna-unahan na naging first prime. First prime minister. Saan? Dito sa bansa nating Pilipinas. First prime minister. Naganap niya yung hinula ng Diyos na siya'y magtagal ng kaunting panahon. Na 9 months and 10 days. Na siya yung pang-7, na siya rin ang pang-8. Na ang pang-8 ay isa sa mga 7. Naganap, mga kapatid, yung hinula ng Diyos. Sila pala ang mga 7 hari na gumanap sa banal na kasulatan, na ang 5 sa kanila ay nangabuwal na o wala na. At ang pang-6 ay narito na, Diosdado Macapagal, at ang pang-7 ay hindi pa dumarating. Kailangan mag-isa rin siya sa mga 8 at magtagal ng kaunting panahon. Walang iba ang ating dating President Ferdinand Marcos. Ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? Saan yan naganap? Lahanin ninyo kung saan umupo ang mga pangulong ito. Kaya ang tanong ko, saan ito naganap? Di walang iba dito sa bansa nating Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Na hinula ng Diyos na magtayo ng isang kaharian sa langit na kailanman ay hindi na magigiba. Anong bansa kaya? Bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya mapalad ang bansa nating Pilipinas, lalong-lalo na ang mga Pilipino. Bakit? Ang Pilipino po ay taga-bansang Pilipinas, di ba? Kaya magpakasaya po tayo. Bakit? Ito yung pinangakuhan ng Diyos, ang bansa nating Pilipinas, na siyang pagtatayuhan ng kanyang kaharian. Kaya nga sa paghanap sa kaharian ng Diyos, pag nahanapan natin, ano yung isunod? Yung kanyang katwiran, upang sa gayon ay ibibigay niya lahat ng karagdagan. Di kaswerte, ang mga Pilipino, dito ibubuhos ng Diyos ang kanyang hinanda buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Unang-una, na hinanda ng Diyos ang kanyang kaharian, na kanyang ipamamana doon sa kanyang mga nasa kanan. Anong mga nasa kanan? Yung mga naniniwala sa programa ng Diyos. Lalo na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya tanggapin po natin, sapagkat plano ito ng Diyos, hindi man sinungaling ang Diyos. Kung sinungaling ang Diyos, nako, mga kapatid, hanggang ngayon, nandun pa sa bansang Israel. Ngunit, wala na ang Diyos doon. Balaon ng walang Diyos na tunay sa Israel. Saan na? Nandito na sa bansa nating Pilipinas. Mapalad tayo na nandito sa bansang Pilipinas, sapagkat nandito na ang Diyos, nandito na rin ang kanyang kaharian na inalis sa bansang Israel, ibinigay na dito sa bansang Pilipinas. Alalahanin ninyo, mga kapatid. Ilang taon na naririnig natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos, na walang nag-iba, walang ibang nagtayo o nagtatag sa kaharian ng Diyos. Ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riambunansa, na isinigaw pa ang kaharian noong taong 1982. Isinigaw na ang kaharian ng Diyos, itinatag noong July 27, 1982, para mapatunayan, mga kapatid,
para rehistrado, mapatunayan na ang kaharian ng Diyos ay naitayo na, nakarehistrado na. No? Kasi mula sa taong 1982, no? 1982, mayroong 10 years transitional period na paghahanda para sa taong 1992, ito na. Sa July 27, mga kapatid, dito na. Ang Kingdom of God nakarehistro na doon sa Security Exchange Commission dito sa bansa nating Pilipinas. Doon sa Malacanang, ibig sabihin, napatunayan na ang kaharian ng Diyos ay naitatag na at itinayo na ng isang tao na pinili ng Diyos. Hindi po ako mahiya. Walang iba ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reyambunanza, sapagkat plano ito ng Diyos na magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Hindi po ako mahiya na ipagsigaw sa bansa nating Pilipinas, maging sa buong daigdig, sapagkat ito man ang nais ng Diyos, na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So ito po mga kapatid, ito po ang aking pinatunayan at tinalakay sa inyo ngayon, sa gabing ito. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa aming live sa The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est, na itong bansa natin ay siyang kaharian ng Diyos. Itong bansa nating Pilipinas. Sa lahat ng sumubaybay, nuulit ko, maraming salamat sa ating lahat, sa buong puwersa ng The Kingdom of God. At gayon din po sa aming regional director dito sa Region 2. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. At ganun din po, higit po kaming nagpapasalamat sa amin pong mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reyambunanza. At gayon din po sa ngalan ng aming mahal na Pangulo, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunanza. Nuulit ko, sa buong family o royal family ng Reyambunanza, maraming salamat, maging sa buong puwersa ng The Kingdom of God. So bago po tayo magtatapos, ako po ang inyong kapatid na walang tigil o sawa sa pagsigaw sa kaharian ng Diyos, na itong bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pinangakuhan ng Diyos na pagtatayuan ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Kaya bago tayo matapos ay pakinggan muli natin yung awitin sa loob ng kaharian ng Diyos bilang pasasalamat sa ating Malnaring Filemon Ondok Reyambunanza. No?
Maayong gabi.